First question, need po bang credit card for traveling? Do you chase credit card points for miles? Ayan na! Ang ganda! Worth it ba dito sa atin? Worth it ba? Ayan na. Naman. What's your travel credit What's debit your cards? travel credit or debit Napakabilis cards? lang ito kasi nasagot natin kanina, di ba? Pag nagpupunta po kayong Japan, saan mas okay magpapalit ng yen? Dito or through ATMs pa doon? Ay, oh my More gosh. power. Forte ko to Japan. Charot lang, hindi sa ilig ko. How to make sure you convert just enough money for the currency in your travel destination? We are Vince, Yosh, and Ses. And welcome to the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip worth it! Before we begin, if may upcoming trip ka and naghahanap ka ng mga discounts and recommendations sa hotels, tours, and other attractions, we compiled lahat ng yan sa TPT Master List. Yes, i-bookmark or i-save nyo na ang www.thepoortraveler.net/masterlist kasi pinagsama-sama natin dyan yung mga travel essentials and recommendations natin organized by destination. Merong Hong Kong, Japan, Taiwan, New Zealand, at iba pa. Work in progress yan and dadagdagan natin yan as we go along. Lalagyan din natin ng sample itineraries yan in the future kasi ang goal natin ay gawing parang ultimate travel reference yan. Pati mga promo codes for discounts and mga links to visa guides and mga arrival cards, ilalagay din natin dyan. Tama! Again, that's www.thepoortraveler.net/masterlist. Kung sa Agoda nyo gustong mag-book ng hotels and activities, use Agoda TPT for 10% off, maximum of $100 yan or roughly 5,700 pesos. O yung laki niya na, 5,700 pesos. That's Agoda TPT. Yun yung promo code, Agoda TPT. So para mapagana nyo yan, using the app, Agoda app, punta lang kayo dun sa deals na tab, tapos i-redeem nyo lang yung Agoda TPT para ma-save for later use. Tapos kapag kailangan nyo na talaga mag-book ng hotel, upon checkout, pwede nyo i-enter yung Agoda TPT ulit. And doon na maa-apply yung 10% off. Again, maximum of $100 yan. Kung mas bet nyo naman sa Klook, dalawa yung codes natin. It's the Poor Traveler Klook for up to 300 pesos off and TPT Klook 5 naman for up to 500 pesos off. And yung kay Jax na rin, Jax Klook. Yes. Habang nandito si Jax, tanungin na natin siya ng mga questions na madalas nating makuha from our listeners. Okay. So ano to, Yosh? Parang mga nireserve mo talaga. Para si Jax ang sumagot. Yes, marami dito. Di ba lagi kami nag-Q&A? Tapos lahat ng mga credit card related, money related, hindi ko sila sinasagot for this episode. Pero yung iba kasi magkakapareho. So I just chose like yung one per category. Okay. Okay. Ano pala to? Quiz B, Jax. Oh my gosh. Go, Vince! Vince, ikaw na yung magtanong. Okay, sige. First question natin is from _CCY 41. Need po bang credit card for traveling? Ay, ang Yun yung gandang question tanong. niya. Ako personally I like based on experience kasi lagi yung mga sagot. Ako, it's good to have it. It's not naman a need, pero it's a good to have. Number one, why? Kasi 'di ba, I don't know when it comes to kahit how much you try to budget in a trip, there might be times where mag-over budget ka. Hindi mo siya malaman I think that's life 'Di ba na kahit na how type A person ka, kaya lagi sinasabi sa trip, di ba? Kahit how type A ka na person, sometimes it will not go according to plan. And the next best thing to you to do is solusyonan mo na lang rather than sirain mo yung buong trip. Yeah. Kasi iba-ibang tao, baka naman nagtitrip sila, oh my gosh, sira na tong trip na to. Day, hindi pa sira ang trip. Solusyonan lang natin. There will always be a plan B. Di ba? So, now, bakit ko gusto na it's good to have one? It's because pwede siyang either your backup na panggastos mo, 'di ba? Or the other thing there is, gusto mo ba talaga lagi kang magdadala na ng limpa-limpa cash? Na salapi. Salapi talaga, 'di ba? Yun yung takot ko. Ako talaga kaya when I travel now, konting-konting cash lang dinadala ko. And then either magwi-withdraw ako or if not, kina-card ko siya. But syempre, do note na when it comes to credit cards din, syempre meron siyang forex fee on top, di ba? Yeah. So, di ba, if you want usually the best rates,
'di ba, it's having the cash na pinalit mo doon sa bangko. Usually that gives you the best rate. Or yung mga, hindi ko alam kung pwede tayo mag-name ng brands. GG lang. Pwede ba? Wala kaming sponsors dito sa podcast na. Okay. No, para at least alam nyo na, di ba? Kaya yung tinatanong ko no, the GCash card, the C-Bank card is good to spend. Di ba? Withdraw GCash card talaga. Yung spending mo, GCash, C-Bank, pwede na yung GoTime. Kahit pa paano. At least may backup ka. Debit yun ha. So, dapat may pera yung wallet mo or yung bank account na yun. Kung wala, then the credit cards. Pag credit cards naman, go with the lower forex na cards. Kasi di ba, at least pag kinonvert to Philippine pesos, mas maganda yung rate na nakuha mo. Yeah. Ganun siya. Ako, idadagdag ko lang is if nakikita niyo yung sarili niyo na madalas kayo magta-travel in the future, it really helps na meron kayong credit card. Kasi kunyari, when you're booking flights, kunyari yung US trip namin ni Vince, halos hindi kami gumamit ng cash. Kasi nga lahat ng tao ayaw ng cash. Sa China, paano ka magka-cash sa China? Bawal. Ay, hindi man bawal. Hindi ka susuklian. Ganun. May mga certain types of trips, like kunyari cruises, na required yung credit card. For Royal Caribbean, at least for Icon of the Seas, Adventure of the Seas, requirement siya talaga. Parang hindi ka makakakuha ng set sail pass unless mag-enter ka ng credit card dun sa... Pero pwede naman debit card. Pwede siya kung basta Visa, may pera. Kung Visa, Mastercard. At saka kasi guys, parang ang hirap din kasing tansyahin kasi sometimes you'll never know kung yung hotel nag-a-ask ng parang deposit na malaki. Yes. Naranasan namin ni Vincent sa Switzerland, parang magkano yun? Parang 500 yung hinihingi sa amin na deposit. O di ubos na yung cash nyo. Kaka-withdraw lang namin, ito na yung lahat. Wala kaming credit card nun. This was like 2016. Wala kaming, may credit card pero na-max out na natin kasi ang baba lang yung credit limit natin that time. Ang ganda ng story na to. Okay. So parang kaka-withdraw lang namin. Tuwang-tuwa pa kami. Ang dami na ulit nating cash. Ganyan-ganyan. Sa Zurich. Zurich to eh. Zurich, napakamahal. Pero ayaw i-waive yung deposit? Ayaw nila. Mukha kasi rin kaming dugyot na dugyot nung time na yon. Kasi galing kami pa ng Vienna yata eh. Tapos parang pagod na kami. Tapos, backpacker kami. Hindi kami naka-luggage. As in, backpacks yung dala namin, guys. Oh my God. Alam ko yun yung kasing lakas yes, ng tao. Yes. And yung namin, yung trip namin, yung Switzerland is our second to the last country. So, parang day, na namin yon 50. Pagod ka na. Oo. So, yung itsura namin, di ba? Hindi pa kami nagpapagupit. Ganyan. Ay, bagong gupit si Vince, pero ang pangit. Huwag yun na po. Siya sa Vienna. Huwag yun na hanapin yung IG post niya. Kailangan ilabas yung picture na yun. Insert natin, insert. Saan ka nagpagupit? Magkano? Normal na feeling ko mahal. barbershop doon. Random barbershop sa Canada. Magkano sa Vienna. euro? Ang Hindi binayad mura lang mo? yun. 10 euro lang. Mahal pa rin 10 euro. 10 600 yun Oo. Pero for Europe standard, sige na. Okay. Oo. So yun. So may mga pagkakataon na parang it really pays to have a credit card. Yes. Whether you like it or not. Alam mo yun, parang ganun. Kasi ako rin, niniwala ko dati, parang hindi naman ako mahilig sa credit card, hindi ko yung gagamitin, kaya ko ng cash. Pero hindi meron talagang pagkakataon na kung wala kang credit card, i-wish mo na meron ka. Yes. I think Vince and Yosh and Cez, alam mo yun to, kasi back then, yung mga booking websites ng local airlines natin dito, walang bank transfer dati, di ba? Parang there was a point in time credit card only siya. Yes. Merong bank, merong parang over the counter. Oo. Parang ganun. Kaya di ba yung mga, tapos ang problema mo doon, paminsan, dahil nga wala kang time, may office ka, hindi mo nabayaran, nawala na yung fare yes, mo. 24 hours. Naalala ko may mga ganong issues pa way back, nung ang hirap-hirap kumawa ng debit card, ng credit card. Tapos may nagtatanong, paano to kung wala akong card? Sabi ko, yun, over the counter lang talaga, or yung debit card mo na nga lang. I always say na wag mo gamitin yung debit card mo as much as possible. Let's say, ng big banks mo. Kasi di ba kung na-hack yun, limas talaga. Oo. Kaya, di ba, credit card is the bank's money. Kung knock on wood, na-hack man yun, sino yung mas maaligaga? Oo. Di ba the bank will find a way to reverse? Ang debit card mo, paminsan, ang hirap ng i-reverse. Hindi, kasi pera mo yun eh. Pera mo yun. Ikaw yung aligaga. And wala ka na kaagad pera. Oo. Unlike credit card na, you have a few days to pay for it
ka. Yes. Yes. So yun. So CCY111, you have your very answer. Parang full talaga. Bawal para gets na gets ni CCY11111. Second question from JP from Manila. Do you chase after credit card points for miles? Ayan na! Ganda! Worth it ba dito sa atin? Worth it ba? Sa US, parang usong-uso yung tinatawag nila na travel hacking. Na talagang nag-ipon ka ng points, tas ang dami mo talagang nakukuhang mga free tickets, free hotel, ganyan. Maganda yung question na to kasi nilolocalize niya eh. Sa atin ba sa Pilipinas, worth it ba na maghabol ng credit card points? Ako personally speaking, for me, hindi siya always worth it pag gumagastos ka mindlessly. I think that's the thing eh. Think of the points as an added perk. Wag mo siyang tingnan because yan yung goal mo. Kasi ba, the problem there is, syempre, you would want to spend to get the points, to get the miles. But the thing there is, number one, budgeted ba yung expense mo na yon? But more than that, kailangan mo ba talaga paggastusan yung item na yon? Pag for the mere fact na gusto mo lang to earn that reward, to earn those miles, baka it's not the right way of doing it. On the flip side, for me, kung worth it ba sa hindi worth it, it might depend on you. Ako, personally, I like miles versus cashback, versus mga rewards, yung mga GCs. Kasi doon ako natutuwa. I mean, thankful ako sa kaya sabi ko, hindi pwedeng, kaya nagtatanong mga tao na, what's the best card? Sabi ko, hindi siya best for a kailangan best siya for a person, not best for me. Kasi sabi ko, ako gusto ko yung mga miles card. Kasi mahilig ako mag-fly for free with using miles. Pero some other person might not be. Kung ikaw, Ses, di ba? Hindi ka naman lumilipad. Gusto mo sa, let's just say, Ses, may anak ka, grocery ka, di ba? Kailangan ang gastos mo groceries. Sabi ko, hindi mag-miles card ka. Ano gagawin mo sa mga miles? Hindi angkop sa lifestyle. Correct, sa lifestyle. Di ba? Di bibigay ko dapat kay Ses is a cashback credit card for groceries. Now, going back to the miles, I think, ayoko kasi siya i-compare with the US standard. Kasi 'di ba iba talaga sila, iba tayo, iba yung bansa natin. And for them, if we look at those mga points hacking, parang oh my gosh, sana may ganun tayo sa Pilipinas. It might be similar but not that similar rin, parang ganon. But in the local setting, meron naman tayong mga credit cards that are good in earning miles. Like, if you want Singapore Airlines, it's still the KrisFlyer world ni East West. Yes. Kasi international spend mo, mababa yung forex. You earn the miles pa, di ba? For as low as 12 peso per mile. Di ba parang medyo malaki rin yun? And then, yun yung ginugol ko eh. Pero nasa pa lang ako ngayon. I-upgrade mo siya after 6 months. Oo. Now, some good cards rin, pag international spend, Metrobank World. 17 peso per 1 mile siya. Ito yung blue na sinasabi mo. Yung gray, yung mga may tuldok-tuldok. Yung parang dark green. Yung blue na sinasabi ko, that's the Metrobank Travel. Siya, bakit maganda si Metrobank Travel? Kasi 30 peso for 1 mile, even in local spend. So, di ba parang, ito yung parang sinasabi ko, kung magbabayad ka lang naman ng Meralco and you want to earn miles, use the card. Ito na, gamitin. Di ba? Pero if, for example, kailangan mo to earn the miles, let's say, gusto mo mag-earn ng miles, tas hindi mo naman kailangan bilhin yung gamit, bumili ka na lang ng airplane ticket rather than, di ba, spending just to earn the mile. Parang may compute ding involved. Correct. Wag lang siya mindlessly spending because you want it. If, for example, ito yung mga hacks ko dati nung nag-earn ako ng points. Dati kasi, office worker ako. Alam nila, Vincent yun. Diba sa office dati, mahirap, hindi man mahirap, nakakainis kasi mag-cash advance. Kasi may proseso siya, i-file mo yung mga documents, ganyan. So, ang hilig ko is reimburse na lang ako. So, lahat kinakaskas ko na muna. And then, i-reimburse ko na lang siya. So, technically, I earned the miles, the points. Tapos, ibabalik naman sa akin ng pera. Di ba? So, yung mga ganon, yung mga other ways like that. You can do that, but syempre, yun yung mga iingatan nyo rin po. Kasi baka hindi magbayad yung mga kaibigan nyo. Pag sa kaibigan, parang medyo make tagilid. Make sure na magbabayad. Medyo sure naman yan. Kasi ba yung mga iba nagpapagamit ng card? Friend. Medyo. Bibili ng ref or something. Tapos hindi ka na pala bayaran, di ba? O paano mo yun? Babawiin mo ba yung ref?
I mean, kaya mo ba? Hinila, di ba hila yung tawag doon? Kaya ba, di ba? Tapos paano mo ibebenta yun? Idilugi ka kasi depreciated. Yes. Yun lang. Yun yung mga things. So, in terms of worth, I don't chase the points for the sake of chasing. I mean, if kailangan ko siya gastusin, then I would use the cards with the miles. Kasi yun yung personally mas gusto ko. Siya, may strategy siya involved. Parang you have to know yung goal mo, tapos mag-compute ka ng content. Correct. Will I be able to achieve X number of or swak pa talaga siya. Like, ako, hindi ko siya iniisip na parang, oh my God, I earned this much points this month. Wala. For me, yes, paminsan nakikita natin on Facebook kasi diba, ang daming points itong tao na to. Pero kasi hindi naman natin alam kung ano yung buhay niya at ano yung trabaho niya. Baka, siya, ang dami niyang gastos talaga. So, perfect sa kanya. That's the perk that she can experience. Hindi naman tayo ganun, diba? Wala tayong building na kailangan bayaran ng sa 10 milyong Meralco. Sa mga hardware na bumili ng bulto-bulto na yung mga ganun, ang laki kagad nun. Kung construction, di ba, na yun, baka yun. Construction, malaki talaga. Kaya ako, medyo happy na ako sa mga GC in exchange for Auntie Anne's. Kasi ganun, diba? Diba? So, hindi ako nag-aano sa mga miles. Saka ang travel ko naman sa isang taon, 2 times a year lang. Correct eh. Kaya nga, hindi mo na siya. Kasi di ba yung mga credit card na travel, yung may mga miles, mahirap silang ma-achieve lalo na kung hindi ka pa nagka-credit card before. So, wag nyo munang isipin yun. Isipin nyo na muna kahit yung mga entry-level na credit cards kasi minsan, yung mga points doon, useful pa rin yun. May mga use pa rin yun. Kasi kami ni Vince, pag lumalabas kami, kumakain sa labas, hindi kami nagbabayad for the meal. Oo. Kasi, background sa story muna, guys. Early days namin, may credit card na kami and then eventually, tumatawag yung bangko na nag-o-offer. So, wala yung sa mind namin about sa miles, sa mga points. Secondary lang siya. As in, kinuha lang namin siya kasi malaki ang credit limit na kailangan namin sa travel. Tapos pag nagbubook ng tickets, hotels, yan. Madalas namin ginagawa. Then eventually, dumating yung billing statement. Nakita namin, may mga points. Ang laki na. Collect. Ilang years na. Tapos, yun, pag lumalabas kami ngayon, minamake sure namin na yung mga points yung mga ginagastos. Sayang kasi, di ba? So, bihira na lang kami magbayad ng pero hindi naman to tipong everyday kami lumalabas. Kasi kami ni Vince, bihira lang kami lumabas ng bahay. Pero pag lumalabas kami, hindi kami nagbabayad for meals. Kita convert po to GC, no? Tinatanong lang ni Vince, parang bago kami umorder. Correct. Nag-accept po ba kayo ng points na? Oo. Tapos hindi na kami, yun na. Oo, siya na. Di ba? Masaya talaga. Oo. May third. Grabe, dami mga questions ito. Ay, oh my gosh. Hindi na tayo makakain. Okay lang yan. Fast to char. So, ito, third question natin is from Von Bakurin. And ito yung tanong niya. Tips on how to secure cheap tickets and if you can share more on credit cards, miles. Miles. Feeling ko, kasi nasagot na natin yung miles. So, yung how to pwede tayo magdagdag sa miles. Sige. Cheap tickets. Alam mo sa cheap tickets, sa totoo lang, is ba magbabantay ka talaga eh. Like ako, yun yung personal tactic ko. Kaya favorite ko pa rin Google Flights. Kasi mas pinadali ni Google Flights for me. I have friends who swear by Skyscanner, Wigo, Cheapo Flights. Ako, mas gusto ko lang yung interface ng Google Flights. Kaya, again, it depends on your liking kung ano mas gusto mong interface. Pero magbabantay ka talaga doon. Or yung mga sales ng mga airlines, kailangan talaga mag-check ka. Yes. Hindi ka pwedeng tamarin sa mga ganon. Kasi that's the only way na malalaman mo. Kasi hindi siya yung parang everyday may sale. I think it's never. But another tip is, hanapin mo kailan siya usually nagsisale. Usually holidays. A week before. Anniversary ng airlines na yon. Sa Pilipinas, uso talaga yung mga double-digit sale. Diba yan talaga? Lahat na lang sila naggigerahan dyan sa double-digit. 7, 8, 8. Araw-araw na lang, buwan-buwan, merong sale. Diba? Tapos, so yun yung one thing. It's like, that's how you secure it. And kung nakita mo na okay na sa yung price, book na. Kung budgeted. Kung hindi, baka naman wag muna mag-budget. Next time month. Correct. Pero yung mga big, kunyari for low-cost airlines dito sa Pilipinas, yung mga big na sales, nangyayari yan anniversary. Correct.
Actually, same month pa nga ang PAL and Cebu Pacific, di ba? Parang same month yung Laging may ano yan, Independence Day Independence sale, Day ganon. and parang New Year. Yeah. New Year or Christmas, parang laging ganon. Minsan nga, National Heroes Day, minsan meron din ganon. Parang, Basta lahat ng pwede nilang i-sale, isa-sale nila, parang gano'n. And totoo yan, guys, kasi minsan kapag nagpo-post kami ng mga like about piso sale, about mga minsan AirAsia, di ba, meron silang zero sale. Yung parang wala talagang for base fare. Meron pa rin kami nakukuha ang comments na parang, hindi naman totoo yan, ganun. Parang kung alam nyo lang, guys, yung first 5 years namin ni Vince as travel bloggers, lahat yon powered by piso sale. Piso sale. Kasi nga talagang... Meron naman talaga. Meron talaga. Pero kasi guys, ang piso sale fair. Base fare. Base fare. So, yung taxes, nandun pa rin. Pero government na yung sisihin nyo doon kung bakit nandun yun. Wait lang, quickly on some miles. Ganito lang naman siya. If ever you have credit card points, pwede mo siya i-convert to miles. But, to do that, kailangan member ka muna ng airline partner na yon. So, for example, BPI points mo, kasi nag-BPI na kanina, yung BPI points mo, pwede mo siya i-convert to, let's say, Cathay or Singapore Airlines miles. But before that happens, kailangan may account ka sa Cathay Pacific and or sa Singapore Airlines. Kasi the bank needs to link it to somewhere. Saan niya ilalagay yung points, in short? So, dapat sa account mo doon sa airlines na yon. And then, from the airline booking website, you can now use your miles to book for flights. Pero wag niyo expect na kahit saan-saan kayo makakapunta, ha? It depends. Iceland agad eh, no? Iceland, Reykjavik. It depends pa rin. Depende siya sa route, gaano kalayo, kung may sale ba, kung may piso sale, nagsisale rin naman daw ang mga miles. And kung gaano karami yung miles. Oo. At saka kung gaano karami yung miles, di ba? Hindi siya yung porket feeling mo meron ka ng 10,000 miles, malayo na ba to? Ano siya? Domestic. Hindi naman. Ang 10,000 may one way makakapag-sales Manila to Singapore. O, di ba? 10,000 miles yun. O, di ba? Parang ganon. So, pwede naman. Okay, next from Nelvin Green. Ayan na, naman. what's your travel credit What's debit your cards? travel credit or debit Napakabilis lang nito kasi nasagot natin kanina, di ba? So, debit, it's still yung GCash, Cbank, GoTime. I think yun yung best rates mo. Credit card mo, low forex. Top of mind, East West na Chris Flyer World, Chris Flyer Platinum, at saka Infinite lang. Kasi yun lang yung mababa. Yung mga BDO pala recently na Platinum, yung mga elite cards nila, yung mga Platinum, bumaba yung rates. So, maganda rin yun. And then, you still have your China Bank World destinations. Pwede na yung Metrobank mo kung gusto mo talaga ng miles earning, Metrobank World. Metrobank Travel, isama natin. Yung mga mabababa na mga top of mind, ngayon ko lang siya naisip. Yung mga hinuhugot natin sa mga wallet. BPI! Kinalimutan natin si BPI. Si BPI, all their cards, in fairness, makatao yung forex nila. At saka si BDO, di ba? Limpang cashback. Parang buwan-buwan may cashback. Spend ek may cashback ka. Spend ek may cashback ka. Kaya not bad rin si BDO, ha? Like, for local spend or even yung mga platinum for international. And ang dami niyang cards. At nagmumudmud si BDO ng cards. Pasabog. Di ba? Kahit ayaw mo, bumud mo lang ka. Oo, ilang beses sila nagpadala. Oo! Which is not bad, ah. And nag-wave sila annual fees. Tawagan mo lang, sabi mo, pwede bang pa-wave na annual fee? Tapos sabi niya, minsan half lang. Kung kulang yung spend mo, hindi nila wave outright. So, sabihin mo na, baka may offer ka ng spend X amount. Yun yung lagi kong ino-option. Yung parang, spend X amount for 30 days. I-wave. Para i-wave. Kasi sayang Pwede yung mong gawin 5,000 pesos mo, di ba? Oh. Huwag kang magbabayad ng annual fee. Magagalit yung bangko sa akin. Pero, 5,000 yun, ah. RCBC na miles. Mataas siya yung sa RCBC. Pero ang gusto ko sa kanya, may mga big purchases na pwede mo siyang i-convert to installment. Tapos service fee lang babayaran. Tapos service fee lang yung babayaran. The less yung months na babayaran mo for installment, Yun lang. mas less yung ang baba ng interest. May zero pa nga yan pag sa 3 months. Oo, pag 3 months, zero. May processing fee lang na Processing fee, 200, gano'n. I mean, I love RCBC, ha? Yung like, local, sige, go online mo, ganun mo. Maano siya, tsaka ang maganda sa kanya, parang magagawa mo lang yun through app. So, wala nang tawag-tawag. Oo, walang tawag-tawag. Di mo na kailangan itawag sa customer service. Gawin mo lang siya sa app.
okay na siya. Oo. May tanong ako, naging consultation no? Di, ang problem ko ngayon kasi is lahat nung, na-realize ko to na malito, lahat nung credit cards ko ay travel cards. Lahat sila miles-oriented. Pero na-realize ko, dapat isa or dalawa lang, tapos the rest, yung mga entry-level na merong no annual fee for life, yun dapat yung in-apply ko. Kasi Para mga at least, cashback. Oo, tapos para at least hindi ko na problema yung annual fee. Pag ginagamit mo naman kasi, Mapapawin wala akong, siya. to be honest parang isa lang ata yung card ko na no annual fee for life. Wala akong cards na may... Pero hindi ka nagbabayad ng annual fee kasi tinatawag ko talaga. Kailangan mo sibagan tumawag. Kasi the thing is, I think, nagsimula tayo in the workforce way back. So during that time, wala naman, hindi uso yung no annual fee for life. True. Yes. Di ba? Nasa branch pa tayo. I'm sure, alam mo tong branch na to dun sa dami-daming tao dun sa... True. Di ba? Yun pa rin yung branch namin hanggang ngayon. Yung buong, ano yan, Ses, mamaya natin kwento. Basta yung ano yung nakaupo ka, tapos wala silang upuan. Yung upuan nila parang mga kutsyon na square na malaki. So, hahanap ka ng back-to-back kayo. Yes. Di ba? Tigda-dalawa kayong side. Tapos, gloomy pa yung itsura doon. Tapos, nung panahon na yon, yung paper form pa yun to apply credit card. Paper yan Ubus na yung lunch break ko. Hindi pa ako nakabili ng egg sandwich. Kailangan ko na bumalik sa office kasi naubos na sa branch. Pero kaya hindi uso ng mga no annual fee for Yes. Pero going back to to local spend, it depends kung gusto mo talaga kung kailangan mo pa talaga, then go with those mga baka ang next mong i-apply kung anong may promo. Let's say, usually si RCBC may promo na no annual fee for life, minimum spend, ganito lang. Yun yung next mo pwedeng applyan. At least, meron kang isa na hindi mo na iniisip yung annual fee. I-telegram mo na lang sa akin pag meron. Sa apply ako. Doon na lang ako sa no annual fee for life kasi tamad akong tumawag. Pero trivia guys, si Vince ako at si Jax worked for the same company years before. Pero we never worked together. Pero we were working for the same company. Ang weird Wala, hindi kayo nakikita? Hindi kami Hindi nagkita. kahit sa CR ganun? Pero nag-abot lang kasi tayo parang a few months Parang pa-exit na ako. Tama no? Hindi ba? Parang hindi. Ay, hindi ba? Matagal ka pa nandun. Which is weird. Alam mo bakit? Kung ito yung table, ito yung buong floor plan dito ako nakaupo. Dito I'm sure si Yosh nandito nakaupo kasi ito yung group nila Sa medyo likod lang. Kasi sa may glass wall na ako nung towards the end of... Yung boses ni Jax, di mo naririnig. Habang nagsalita siya. Tahimik ka. Kasi first job feeling ko ko- yun, di ba? So, ganyan ka. Bawal ko maingay. Next, Vince. Last 3. Oh my Last God! Excited na ako mag-cheese! Ito from I am Carl Max. Pag nagpupunta po kayong Japan, saan mas okay magpapalit ng yen? Dito or through ATMs pa doon? Ay, oh my More gosh. power. Forte ko to Japan. Charot lang, hindi sa ilig ko. So, yung GCash Visa, yung GCash na Mastercard kasi, yung dati pang card na to, I'm sure naabutan nyo to. Yun yung pag mag-withdraw ka sa Japan, walang fees talaga. Pero Mastercard siya. So, ang tatanong nyo, saan mo makukuha? Sadly, kung hindi ka kumuha way back, wala na siya. Ang last few cards mag-expire ng 2027, so may 2 years pa tayo. So, yun yung best. Kasi pag withdraw ka, wala talaga siyang service fee. As in, kung magkano yan, yun. And Mastercard rate siya, which is magandang rate yun. Now, the next best option mo will be the Visa card Gcash naman. Visa. Gcash Visa. Si Gcash Visa, if I'm not mistaken, parang 1% yung fee niya 1% na yen. Sa Japan lang Sa ba to? Japan I mean, lang. For Japan lang. example to lang. Kasi kung 10,000 yen yon, ang access fee, which is meaning, ginamit mo kasi yung ATM ng 7-Eleven, siya yung nag-charge ng 110 yen na yon. Kaya 1%. Alam ko lang yon is because trinay ko na siya. So yun siya. Kaya pag Gcash talaga yun nga, if you're okay with that, yung 10,000 yen, meron kang 110, magkano yung mga 40 pesos? 40 pesos. Diba? Sa Japan naman, you don't need yen that much. You need it for... Saan ba? Pag mga anik-anik, mga street street food, food, ganyan. ganon. Ganon lang. Pero everything else, di ba, card? Ganon na lang. So, Gcash card mo na lang siya. Kaya hindi ako nag-withdraw a lot sa Japan kasi lahat pwede. Yung last Japan trip namin, hindi pa yung last, parang noong 2023. First Japan trip since pandemic. Ang dami ko withdraw. Sanay ka na. Sanay ako na. Dami natin wini-withdraw. Sanay kami na, ang dami namin wini-withdraw. Tapos,
ayun, ang dami namin yen. Okay na rin. At least hindi mo na kailangan mag-withdraw for a long time. Tapos bumalik na kami, di ba? Like a few months ago, nag-Kyushu kami. Dala namin lahat nung yen. Ang dami pa rin tira. Parang Kasi nga, hindi isang lapad lang Kasi, nawala namin. kasi nagka-card na kayo, di ba? Card pa rin yung ginagamit namin Mahirap. kasi. Yun yung one thing sa Japan eh. Oo. Pero outside Japan, kung hindi Japan, generally speaking, what's the best way? Alam mo, it depends. In the nearby countries natin Taiwan, GCash Visa, no withdrawal yan, naalala ko. Hong Kong, no withdrawal din yan. GCash card to Si Korea merong access fee yon. Korea, Thailand may access fee. Vietnam, naalala ko meron din. Inuuna ko lang lahat ng mga locations na malapit sa atin para alam nyo. So, ang libre pa is Malaysia. Naalala ko, wala ang fee si Malaysia rin. Indonesia, wala ring fee yun. So, yung mga walang fee, feeling ko mag-withdraw ka na lang. Kasi, net-net, walang naman talo sa'yo eh. And paminsan mas maganda pa yung rate. Yung mga may with access fee, yung mga, when you use their ATM, kailangan, may charges yon. I still believe that it's still bringing US dollars na ipapalit mo doon. Or kung ano mang pera mo. Kasi ba, ang challenge kasi right now is, if wala kang USD, papalit mo muna yung peso. Wag ka na magpalit ng peso to USD tas papalitan mo. Usually naman pwede nang diretso doon eh. Kasi dalawang lugi ka in short. In most countries. Pero merong countries talaga na hindi tumatanggap ng peso. Oo. Siguro ganito, guys, parang sa akin, kami ni Vince, lagi kaming may dollar reserve. Yes. Reserve, kala mo, laki Totoo naman. Na just in back up, dollar back up. Correct. Kasi just in case na na parang 'di ba hindi gumana yung card. Wala kayong mahanap na ATM, dapat meron. Pero ang madalas kasi tanong yan parang okay po ba na mag-withdraw na lang doon, magpapalit or dito na sa Pilipinas? Kailangan niyo ring isipin, guys, yung logistics of it. Kami ni Vince, madalas, nagwi-withdraw na lang kami. Bakit? Kasi, kung halimbawa magpapapalit pa kami dito, lalo na kung nakatira kayo, malayo sa bangko, yung ipapamasahin nyo, papapunta sa bangko, baka naman, quits-quits lang, luma din ng quits-quits. Quits-quits lang din, parang tabla-tabla lang din kayo doon. Napagod pa kayo. Might as well, doon na lang. Kasi minsan, tsaka, lalo na kung konti lang naman yung i-withdraw nyo, most of the time, negligible lang naman siya. For me, to add to what Yosh said lang, kung mag-withdraw ka, and if ever marami kayong as a friends, ipagsama nyo na. Yes. Kasi diba, per transaction. 20,000 naman yung maximum per withdrawal. Isama mo na, i-divide mo na lang na siya. I think, net-net, napaka-konti na lang. Net-net. Diba? Parang Net-net. Almost the same na siya. Pag-group kayo, pwede yung gawin is parang gumawa kayo ng, kunyari, travel tayo together, 4 tayo. So parang, okay, mag-withdraw muna si Ces, 20,000, ito yung gagamitin natin for shared expenses. Pwede. Parang gano'n. Pero basta bottom line is, wag nyo masyadong isipin. Yes. Kasi hindi nyo alam, kunyari, kung binyahin nyo pa papunta sa bangko para magpapalit kayo dun. To add to that lang yung sa bangko mo, yes, laging may dollar yan, may pound. Pero let's say third currency yan. Wala. Naku, paminsan, 2 buwan ka nag-iintay, hindi mo ma-withdraw. Kaya parang, yung third currency, which is like yung mga Chinese RMB, yan, perfect example na yan. Kahit Naku, ringgit. pinasarado ko na lang yung bank account. Sabi ko, nakakainis, 3 buwan na. Natapos na yung trip. Kasal na yung kapatid ko. Wala pa rin. Wag na lang na. Diba? Kaya paminsan ang hirap rin Kaya sabi ko, US dollar talaga is, yan, lagi ako may reserve. Like ako, $500. Lagi nandyan. Isang taon na siyang hindi nagagalaw, pero nandyan lang siya. Meron ako nilagay na $600 sa isang secret pocket ng bag ko. Hindi ko siya inaalis unless alaban ko yung bag. Pero lagi lang siyang nandun. Tapos nagamit lang siya finally nung huling US trip namin kasi nakalimutan kong magdala. Yung dollars talaga na gagamitin ko dapat. Hindi ko nadala. So sabi ko, buti na lang puro card. Tapos buti na lang meron kaming reserve. Kasi, di ba pag nagtitip minsan sa mga porters? Alam mo, yung tipping culture yun yung one thing na alala US, ko. Dapat pala pumunta na ako sa bangko, nagpapalit ako mga $1, $2, $5. Kasi yung pagdating doon, parang, oh my gosh, paano ako magtitip? Kasi, kasi wala akong, kasi yung 100 lang yung meron ako kasi fresh from the ATM. Tsaka kunyari para mag-withdraw kayo, kunyari, pagdating nyo pa lang sa airport,
Nakita kayo ATM, mag-withdraw kayo. Maximum 200 AUD. Kunyari lang Huwag niyong 200 AUD yung i-withdraw nyo kasi bibigyan kayo ng dalawang 100. Ang laki-laki. Oo, ang i-withdraw nyo 198 kasi bibigyan kayo ng isang 100, isang 50, dalawang 20, at saka isang 5 and tatlong 3. So, meron kayong butas-butas. Yes, ganun yung kailangan yung Actually, kahit locally, ganun din ako mag-withdraw. 3,400. Ganun ako mag-withdraw. Diba? Parang biyak-biyak yung pera. Ako laging 900. So, kunyari, 3,900, 5,900, ganun. Hirap, diba? Ayun. So, ito related. Ako na Vince mabasa. Sige, go. How to make sure you convert just enough money for the currency in your travel destination? How do you convert? How do you make sure that you have enough money na currency na sakto? Hindi kagaya nung nangyari sa amin. Sumobra parang parang super dami. As in super dami talaga, guys. Parang hanggang 2029. Pwede pa kayong hindi mag-withdraw. Eto pwede kong i-ish. Ako ganito lang ako. Paglapag ko kasi sa bansa na yon, laging, what do I do? Titingnan ko kasi how parang digitally or parang how cashless the society is. Kung alam kong very cashless yung society niyan, then lahat, either sa GCash card ko, Cbank card, whatever card or credit card siya, then kukontian ko lang talaga yung, ako pag kukontian ko muna yung una. Especially pag yung withdrawal mo, wala namang walang fees, di ba? Walang access fees. Konting-konti talaga ako kasi you can keep on withdrawing for free. Pero kung let's say my withdrawal fee, then ako, yung projected ko na expense na daily, 'di ba? Roughly 50% lang aanuhin ko, i-withdraw. 50% of the whole trip. So kung example 10 days ako, everyday 200 kailangan ko, 'di ba? So 10 days ba sabi ko? So sabi ko, 1,000 lang i-withdraw ko. Kasi pwede ko i-card pa rin yung iba. Yes. And then sinasave ko yung cash kung talagang kailangan lang mag-cash, which is ako, pag pumunta ako sa night market, kasi ang hilig-hilig ko kumain sa kalye, yan lang naman yung kailangan Pero almost everything, mga 7-Eleven, card. Pwede mag-card. Baka 7-Eleven Philippines, ha? Kailangan na rin natin mag-card. Oo. Wala pa ba? 7-Eleven? Bawal, diba? Wala. GCash meron. Pero lagi sasabihin nila, ate, down. Tapos parang, can we try? Hindi naman. Can we try? Tapos gumagana. Ayaw lang. Charot. Kami ni Vince, may advantage kami kasi lagi kaming dalawa. Hindi naman lagi, pero madalas dalawa kami. Like, kunyari, sa New Zealand natin. Ako usually, kunyari, ang maximum nga is, kunyari, $200. Mag-withdraw ng 190. Parang yung close to the maximum na kayang ilabas. Kasi ayoko nang na-charge. Di ba per transaction yung charge? Dalawa naman kami. So, kunyari, mag-withdraw kami ng 190, edi divided by 2. To, next time na kailangan natin mag-withdraw, si Vince naman. We can't connect. Yeah. It pays na meron kayong kapartner. Cheers. So, like, kapag meron chance talaga na pwede magbayad ng cash, para hindi lang maiwan sa amin, ibabayad na namin. Pero one thing na you need to watch out for, sa ibang bansa, like sa Australia and New Zealand, is usually when you pay card, merong 2% na fee. Maraming ganun. So, minsan, itanong nyo rin, kasi minsan ako ganun sa supermarket tingnan mo. Para, meron pong 2% na charge pag credit card. Siyempre in English. In New Zealand accent. In English, sabihin nila, meron. Pag meron, okay, ika-cash ko na lang. Pero kapag kasi kesa maiwan sa akin yung cash. Pero kapag sinabi nila na wala, adi sige, card. Parang ganun. And lastly, kahit iwanan ka, ako kasi, baka kasi bumalik ako. So, I'm okay na may konti pa rin ako na nakaiwan. Basta ayusin mo, lagay mo sa ziplock. Ako meron akong notebook na yung plastic. Yung merong parang section. Yes. Nandun yung mga currency. Patingin nga. Kasi may trip ako Baka merong... So, meron akong reserve ng AUD, CAD, Canadian dollars. Saan banda sa bahay na ito nakalagay, yun? USD, even yung, yen, ringgit, Singapore dollars, Hong Kong dollars, Macau, Pataka. Diba lahat? Siyempre yung USD yung target ko. Yung euro yung target. Yung euro. Sige. Meron ding euro. Kasi kapag, pero guys, yung mga ganon,
iniipon ko lang siya for places na alam ko na babalik Correct. ako in the future. Mm. So, kunyari, US, kahit hindi US, kasi USD naman is universal. Yes. Europe, Hong Kong, Japan, Oo, yung mga Singapore. babalikan, correct. Yung very likely. Taiwan dollars. Yes, Taiwan. Ayan, yan na muna for now. Pero guys, hindi pa tayo tapos ha. May part 3 pa to. Yes. We'll answer more personal finance-related travel questions in our next episode. So kung hindi ka pa naka-follow, please follow this podcast. Enjoy the discussion by commenting dito sa Spotify or sa The Poor Traveler Support Group on Facebook. Just visit www.facebook.com/groups/thepoortraveler. And again, for discounts, hotel and tour recommendations, and even sample itineraries, please visit and bookmark the Poor Traveler Master List. That's thepoortraveler.net/master list. Makikita nyo rin lahat ng links na yan, yung mga pinagsasabi namin sa description ng episode na to. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip Worth it!